So we just have to move forward from this game. I don't think we could have done anything on our side. Sabi ko nga, they really shot the ball well. And on our side, we couldn't execute the way we wanted to. I think we have to credit their defense. They played good defense on us. They had a really good game plan, executed it well. Pero yun nga, ganun pa man. Our record's still good. And the only thing that's important to us is make 9 wins, get a twice to beat advantage, and then wait for your matchup and prepare for it. So yun lang gagawin namin ngayon. Alright mga kababayan, bigyan pansin na natin agad itong team standings mga kababayan, ano? And hindi na muna natin i-update yung mga scores, ano, dahil total patapos na naman. At yung mga ang pinaka-importanting tatalakayin natin at i-discuss ay itong team standings at ang mga implications, mga movement, paggalaw, dahil sa mga panalo at talo. Bibigay ibigay ko na lang po sa inyo kung yung impormasyon kung talo o panalo yung team na yon. Ayun, ang mga laro kanina, Meralco at Blackwater, at sa second game ay ang Barangay Ginebra at ang Rain or Shine Elastopainters. Okay? Nanalo po ang Meralco kanina over Blackwater Bossing. Okay? So dagdag panalo yan sa Meralco, dagdag talo sa Blackwater. Okay, ganun din sa second game natin. Nanalo po ang Barangay Ginebra. Natambakan ng Rain or Shine, ano, mga mahigit 20 yata yun, ano, kung di ako nagkakamali. Okay, so nanalo po ang Barangay Ginebra sa Rain or Shine kanina. Kaya tingnan natin ngayon ang ating updated team standings as of May 4. May 4. Okay. NLEX Road Warriors 9-2. Okay? So, Barangay Ginebra 8-3, Rain or Shine 8-3, Meralco Bolts 7-3, Phoenix at TNT 6-4, Magnolia at San Miguel tied at 5-5. Ang Terra Firma 4-6, Converge 4-7. Titan Ultra 2-8, 2-9 ang Blackwater, ganun din ang Macau 2-9. Eliminated na po ang Titan Ultra, Blackwater at Macau at ang Converge Fiber Xers dahil natalo sila kahapon. Bakit po sila eliminated na? Okay, pwede pa naman kung titingnan ninyo mga kababayan, pwede pa yung 5-7, yung talagang huling kabit, at pwede pang habulin ng Converge yan dahil 5 wins pa lang ang Magnolia at saka San Miguel. Bakit po eliminated na ang Converge? Eliminated na po sila dahil tinalo po sila ng Magnolia, San Miguel at Terra Firma. So, without computing the exact quotient, maiisip mo na kung talo ka, puro negative yun. Okay, lalabas ikaw na yung pinaka mababa ang quotient kung magkakatablahan man sa 5 and 7. So, wala ka na rin pag-asa kahit computing pa yung quotient. At tingnan natin in actual computation. The mere fact na talo ka dun sa tatlo, Magnolia, San Miguel, Terra Firma, negative agad ang lalabas mo. Isa pa yata, tambak pa. Okay? So, malaki ang impact na. Kaya, wala na silang pag-asa at eliminated na sila. Ang meron na lang pag-asa dyan ay ang Terra Firma. Pero mamaya natin di-discuss si Terra Firma. No? Doon muna tayo sa tuktok. Okay? NLEX, Barangay Ginebra, Rain or Shine, and Meralco. Ito yung mga posibleng makapasok sa top 4. Pero merong mayroong twist dyan. Okay? Mamaya discuss natin. Unahin natin tong NLEX. NLEX may twice to beat advantage na po sila, 9-2. So, kahit matalo sila sa Titan Ultra,
Okay, 9 and 3, may twice to beat pa rin sila. Okay? Ang Barangay Ginebra naman at Rain or Shine, isang game na lang natitira sa kanila, pwede na nilang kunin yung kanilang twice to beat advantage. Ang record nila 9 and 3. Okay? Pwede nilang kunin yung twice to beat advantage nila. Okay? Kung mananalo sila. Ngayon, ibang usapan pagka 8 and 4. Okay? Punta tayo sa Meralco. Okay? Ang Meralco, ang daming possibilities niyan. Pwede mag 7-5, pwede mag 8 and 4, pwede mag 9 and 3. Mas maganda sa Meralco, syempre gugustuhin ng Meralco, 9 and 3. Okay? Pero kung 8 and 4, tapos yung Barangay Ginebra at Rain or Shine 8 and 4, ibang usapan na yon. Okay? Magko-computan tayo ng quotient dyan. Sino magiging number 2, 3, and 4. Okay? Alright? Ibang usapan pa rin pag sumabay yung Phoenix, TNT. Dahil 6 and 4 din sila. Kung maipanalo nila yung mga susunod nilang mga laro, 8 and 4 din sila. Okay? So, may habol pa tong Phoenix at saka TNT, no? Sa twice to beat. Kung yung mga nasa itaas ng Phoenix at TNT matatalo sa mga susunod nilang laro at magtala rin sila ng record na 8 and 4. Maghihilahan yan eh. Okay? Kung bababa yung mga nando sa taas ng Phoenix at saka TNT, mayroong konting pag-asa sa top 4 itong Phoenix at saka TNT. Siguro sa number 4. Okay? Or number 3 or number 4. Ano? Or even number 2. Kasi kung 8 and 4 ang Ginebra, Rain or Shine, Meralco, Phoenix, TNT, naku, magko-compute na. Depende yan sa quotient. Kung sino yung pinakamataas siyang number 2 down the line. Okay? Sa ngayon, wag muna tayo mag-compute ng quotient dahil hindi pa naman nangyayari. Okay? So, mga possibilities lang naman ang dinidiscuss natin, mga kabayan. Okay? 6 and 4, pwede ba 7 and 5 ang Phoenix? Pwede pa. 7 and 5, pwede rin. Okay? TNT, 6-4, 7-5, 8-4. Marami pa pwede mangyari. Last week na ito ng eliminations, itong darating na linggo na to. Marami pang mangyayari, mga kabayan, till the last game. Baka hindi pa nga natin malalaman kung sino mga pasok eh. Okay? So, hintayin na lang muna natin. Ang dinidiscuss lang natin is yung mga possibilities. Okay? Tapos, itong Magnolia San Miguel, 5-7. Worst case, worst record, 5-7. Pwede ring mag 6 and 6, pwede ring mag 7 and 5. Siyempre, gusto ng Magnolia at saka San Miguel, pasok na sila sa playoffs. Gusto nila mag 7-5. Okay? Ayaw nila mag 6 and 6. Bakit? Pagka sa oras na yung terra firma na nasa ilalim nila, mag 6 and 6 din, magkakaroon ng quotient dyan. Titingnan natin. Okay? Yan. Okay? Pero kung makas 7 sila, wala na ilalaban yung terra firma kahit mag 6 and 6 pa siya. Okay? Kahit maipanalo pa niya yung susunod na dalawang laro niya. Na isa doon ay San Miguel. Okay? Para makapasok ang terra firma, okay? Kailangan sagad 6 and 6 at mananalangin siya, aasa siya sa namatalo ang San Miguel or ang Magnolia. Okay? Pero ang pinakamalapit diyan kasi sa kanya na aasahan niya na matatalo ay San Miguel dahil may laro sila laban sa San Miguel. So dapat talunin nila ang San Miguel, magpa 5 and 6 sila, 5 and 6 din ang San Miguel. Okay? Tapos maipanalo ng terra firma yung Meralco nila at umasa ang terra firma na matalo uli ang San Miguel versus Phoenix 5 and 7. So meron tayong quotient computation sa number 8 sa last slot. Okay? Yan.
So, yan ang mga possibilities dyan mga kabayan. So, ano pa yan? Ilan to? 4, 8. Oh, so may siyam pa. May siyam pa na teams. Ano? Okay? So, yan ang mga possibilities dyan. Malalaman natin yan unti-unti pagdating tong linggo na to, pag naglaro na tayo sa Tuesday. Sa Tuesday may laro. Okay? So, ayan. Tingnan nga natin yung schedule, mga kababayan. Alright, mga kababayan, ito yung schedule. Ito, no? Games for the week. Oh, ito na. Tatapusin. Kasi last playing date nila, mga kababayan, May 10, ano? Okay. NLEX Road Warriors, May 5, Tuesday. NLEX Road Warriors, Titan Ultra. Tapos, TNT Tropang 5G, Magnolia Hotshots. Okay? Ninoy Aquino Stadium po yan. Sa Wednesday, Ninoy Aquino rin. Sa Friday, Ninoy Aquino rin. Okay? Sa May 6, sa Wednesday, Black Knights, Macau Black Knights, Phoenix. Okay? Tapos sa second game, San Miguel at Terra Firma. Ito, yan ang titingnan natin. Ito yung sa mga nandun sa babayan eh. Titingnan natin kung mananalo ang Terra Firma over San Miguel. Pag nanalo sila, meron pa silang pag-asa. So 4-6-6. Okay, katulad ng aking diniscuss kanina na senaryo. Okay? May 8, Friday. Oh. Terra Firma, kailangan maipanalo rin ulit nila yan against the Meralco Bolts. Titan Ultra versus Rain or Shine. Oh, so, ang Rain or Shine, gusto nilang maka-twice to beat. Kailangan nilang talunin ang Titan Ultra. Sabado, May 9, Bossing, Blackwater Bossing versus the Converge Fiber Xers. Labanan ng mga eliminated. So, no bearing game yan, ano? Pero syempre, gusto mo rin makapanalo, no? Makapanalo sa komperensyang ito bago ka umalis, bago ka magbakasyon, no? Tapos, Phoenix versus San Miguel, no? So, importante rin to sa mga pwestuhan yan, ano? Sabado. May 10, last playing date, Meralco Bolts versus Chicken Templados Hotshots. Okay? At Barangay Ginebra versus TNT Tropang 5G. Yan po yung gagawin sa SM Mall of Asia Arena. Yan po ang ating final schedule for the final week para sa elimination round ng 2026 PBA Commissioner's Cup. Alright, hanggang dito na lang po muna ang ating mga updates tungkol dito sa komperensyang ito. At patuloy po kayong tumutok sa ating YouTube channel para updated po kayo sa PBA at sa iba't ibang uri pa ng sports. Talking Toshi Sports lang po. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa mga bagong pasok, sa mga bagong nanonood. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.